si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan, para mabuhay kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang mahina po, uulitin ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Mga kapatid, meron po tayong kasabihan, tayong mga Pilipino, kapag may tiyaga, tingnan niyo po, alam na alam po ninyo, no? Kapag may tiyaga, may nilaga. Nangangahulugan, kapag ang isang taong patuloy na nagtatiyaga sa kanyang pamumuhay, merong naghihintay na gantimpala. May naghihintay na gantimpala. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, ilan po ba sa atin ang tunay na nagtiyatiyaga? Ilan po ba sa atin ang ibinibigay ang lahat upang mas lumalim yung ating buhay pananampalataya? Alam natin minsan sa buhay natin, mga kapatid, na kapag tayo ay lumalapit sa Diyos at sa tingin natin yung panalangin natin ay hindi pinakikinggan ng Panginoon, tila na panghihinaan tayo ng loob. Tila nawawalan tayo ng loob. Pero tandaan natin kung ano ang sinukli sa atin ng Diyos. Kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ano ba ang binigay sa atin ng Diyos? Hindi lang kung ano, hindi lang kung sino-sino, kundi nang nagbigay ang Diyos sa atin upang iligtas tayo sa ating pagkakasala, ipinagkaloob niya yung pinakamaganda. Ipinagkaloob niya ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At ano ang ibinigay ng mahal na pong Jesus Nazareno? Nagpakasakit, namatay, ipinako sa krus, sa madaling salita, ipinagkaloob ang buhay. Kung ang Diyos kayang magsakripisyo, tayo ho kaya sa buhay natin, ano ho kaya ang kaya natin at pwede nating isakripisyo para sa Diyos? Minsan nakakalungkot po. Ito po ang realidad natin minsan bilang mga Katoliko. Yung pagdalo natin sa banal na misa minsan, pinagpapaliban pa. May mga pagkakataon pa nga tuwing araw ng linggo, kapag tinanong mo ang isang tao, nagsimba ka na ba? Anong isasagot? Father, busy po eh.
maraming schedule. Busy po, ang dami ko pong ginagawa. Ang dami nating dahilan minsan pagdating sa Diyos. Pero mga kapatid, ang Diyos kailanman hindi nagdahilan, laging nagbibigay sa atin ng kanyang buong sarili. Laging ipinagkakaloob ang buong sarili. Mga kapatid, ang buhay natin ay hindi naman talaga madali. Pero kahit hindi madali ang buhay ay laging nagiging maganda dahil sa grasyang ipinagkakaloob ng Diyos. Uulitin ko po yun. Sa buhay, walang madali. Walang perpektong buhay. Sabi nga nila, kahit sa loob ng tahanan, walang perpektong asawa. Walang perpektong anak. Walang perpektong magulang. Walang perpektong tao. Pero ang bawat isa ay nagiging maganda. Bakit? Dahil sa grasya ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, kahit hindi perpekto ang buhay, hindi nangangahulugan na hindi na natin kayang magsakripisyo. Kahit hindi perpekto ang buhay, hindi nangangahulugan na wala na tayong pwedeng ipagkaloob para sa Diyos. Dahil ang buhay naman talaga ay buhay na puno ng sakripisyo. At alam yan ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang lahat patungkol sa atin. Kaya nga ang panawagan niya sa atin, ang lahat ng nagsasakripisyo makatatanggap ng gantimpala. Ang lahat ng magsasakripisyo tunay na makatatanggap ng grasya mula sa Diyos. Mga kapatid, magandang tanungin yung ating sarili. Ano na ba ang naibigay natin para sa Diyos? Ano pa ba ang kaya nating ibigay para sa Diyos? Kung ang Diyos ibinigay ang kanyang bugtong na anak at ang mahal na pong Jesus Nazareno ipinagkaloob ang kanyang buhay, sa buhay natin, ano ang kaya nating ibigay sa Kanya? Mga kapatid, lahat ng ating pagkilos, lahat ng ating paggawa, alam ng Diyos. At kung ano man ang sakripisyong ipinagkakaloob at ibinibigay natin para bigyang papuri ang Diyos, upang parang bigyan ng parangal ang Diyos sa buhay natin, alam niya din kung anong gantimpala ang para sa atin. Alam niya din kung anong grasya ang ipagkakaloob niya para sa atin. Mga kapatid, kung sa mga oras na ito, patuloy kang nagsasakripisyo para sa Diyos, huwag kang matakot, huwag kang mapagod, huwag kang mapanghinaan ng loob. Dahil ang Diyos laging naghihintay nang bigyan tayo ng grasya mula sa Kanyang pagmamahal.